praise God at tayo po ay tinipon muli ng ating Panginoon upang magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Tayo po lahat ay magsitayo para po sa pagbasa ng banal na kasulatan sa Hebreo or Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. Sabi po dito, we all have these great people around us as examples. Their lives tell us what faith means. So we too should run the race that is before us and never quit. We should remove from our lives anything that would slow us down and the sin that so often makes us fall. We must never stop looking to Jesus. He is the leader of our faith, and He is the one who makes our faith complete. He suffered death on the cross, but He accepted the shame of the cross as if it were nothing because of the joy He could see waiting for Him. And now He is sitting at the right side of God's throne. Think about Jesus. He patiently endured the angry insults that sinful people were shouting at Him. Think about Him so that you won't get discouraged and stop trying. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, once again, we thank you so much, Lord, for bringing us here together and worship you. And as this moment, Lord, we're about to receive your word. We're about to feed our soul with your words, Lord. And we pray that your Holy Spirit lead us, Lord, and may we all have the focus on your word so that we can really absorb it and will transform our lives, Lord. And once again, Lord, lahat ng ito ay amin nilalapit, dinadalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayo magsiupo. Okay, so again, nasa tema pa rin po tayo ng ating pong topic, selfless. Okay? Alam niyo po kasi, yung mundo po natin ay continuously, the world dictates that we should only think of ourselves. Di ba? Yun po yung mapapansin natin. Kaya nga, even Facebook, no, tinuturuan tayo niyan, mag-my day, okay? It's all about me, no? So yun yung laging dinidictate po sa atin ng sanlibutan. Actually, sa animal world, animal kingdom, no? Meron silang kasabihan, survival of the fittest, di ba? Kung nanonood po tayo noon, di ba? So ibig sabihin, yung mga fittest, yung mga strong, okay, sila yung nagsusurvive. And it tells us na tungkol pa rin sa sarili nila. Okay? Pwede kang mabuhay kung lalamangan mo yung kapwa, kung tatalunin mo yung kapwa mo. Okay? Ibig sabihin, it's all about me. Okay? At iyan po yung dinidikta sa atin ng sanlibutan. Think only of ourselves. Okay? Pero kung babasahin po natin yung Biblia, okay, meron sinasabi sa atin Diyos na opposite. Okay? At iyon po yung pag-uusapan po natin today. Kasi nga, baka po tayo nakukonsume na tungkol sa sarili natin. Again, we're talking about selfless. Ibig sabihin, hindi po pagtingin sa sarili natin. Because pagtingin sa kapwa and of course, pagtingin po natin sa Panginoon. So we're going to think about Jesus. Okay? Kasi baka naiisip lang natin si Jesus every Sunday, no? Pagka po tayo attend dito, okay? Naiisip lang natin si Jesus when we want something from the Lord. Pero again, ang Bible tinuturo po sa atin ay tingnan po natin or isipin natin kung ano yung sinasabi sa atin ni Jesus. Okay? So here are the questions to ask ourselves that will direct us to Jesus. Meron po tayong 3 questions, no? So number 1, what race should we run? Okay? Ano po ba yung race, no? Pag sinabing race, takbuhin, no? Na dapat po nating takbuhan, no? Ano ba yung karera na dapat po nating takbuhan? Which is, yun po yung sinasabi po sa atin sa may verse 1. Sabi po doon sa second part, so we too should run the race that is before us and never quit. Okay? So, the Bible tells us that we are in a race. Okay?
Ibig sabihin, nasa race po pala tayo. So dapat yung atmosphere natin bilang mga Kristiyano should be in a race. Okay? Hindi yung para kang nagbabakasyon. Meron bang ganon? Nasa takbuhan ka pero ikaw nakahiga ka. Parang nanonood ng sunset. Yan. Okay. Hindi po ganon yung atmosphere. Atmosphere of race, ibig sabihin po niyan merong goals. Tama po ba? May mga goals ka sa buhay. And if you have the atmosphere of race, you have also commitment. Another discipline. Di ba? Pag nasa race ka, you discipline yourself, no? Okay? Ibig sabihin talagang tumatakbo ka. Perseverance. Okay? Ibig sabihin ng perseverance, tinatyaga mo, no? Kahit nahihirapan ka, nagtutuloy-tuloy ka. So that's perseverance. Another, sufferings. Okay? Talaga nahihirapan ka. Sino bang tumatakbo dito parang natutulog lang? Hindi. Di ba? Minsan hinahabol mo yung hininga mo. Okay? Or even times na pinipigil mo yung hininga mo just to run. Di ba? And merong physical talaga na sufferings. Okay? Kapag hindi ka pa sanay tumakbo, minsan naninigas yung mga paa mo. Di ba? Nahihirapan ka. So that's called sufferings. And even tiring. Di ba? Nakakapagod din po tumakbo. Amen po ba? Okay? So, iyan po yung atmosphere na tinatawag po nating race. Kaya nga, maraming mga Kristiyano, they don't live in this kind of atmosphere. Kaya nga, maraming Kristiyano ang nagkukwit sa pagiging Kristiyano kasi they expect na yung pagiging Kristiyano parang bakasyon. Di ba? Minsan pagka nasa bakasyon ka, hayahay, ang sarap. Titingnan mo lang yung beauty, yung nature. Di ba? Pero pag nahirapan na, nag-suffer na, nag-persevere na, pinag-usapan na yung discipline, okay? Pag nag-usapan na yung commitment, ayaw na. Why? Because the atmosphere of race is not there. Pero ang sabi po sa atin ng Bible, ang linaw po, no? Sa verse 1 sabi diyan, we have all these great people around us as examples. Marami po tayo mga examples, no? Marami pong buhay na makikita natin na talagang tumakbo po sila sa takbuhin na pinatatakbo sa kanila ng Panginoon. Sabi dito, their lives tells us what faith means. So we too should run the race that is before us. So tayo din, dapat tumakbo po tayo kagaya po ng ibang mga mananampalataya sa kanila pong buhay. So again, wag na po nating isipin na ang ating pong Christian life ay hindi nakakapagod. Hindi nagsasuffer, hindi nagsasacrifice, hindi nagdi-discipline. Okay, walang commitment, walang perseverance. Lahat po yan is part ng ating pong race. Amen po ba? Okay? So that's the atmosphere of race. Kaya nga kung iniisip mo, pagpasok mo sa isang iglesia, okay, pumasok ka sa church, iniisip mo, hayahay, puro, Lord, thank you for the blessings, no? And all those things, okay, hindi lang po yon ang atmosphere. Okay, tumatanggap po tayo ng blessings, pero yung atmosphere na nandun yung commitment mo kahit nahihirapan ka, okay, nagtutuloy-tuloy ka pa rin. So, again, hindi rin po tayo cheerers, but we are runners. Okay? Go, pastor, kaya mo yan. Go, Ninong Vidal, kaya mo yan. Go, cell leaders, kaya mo yan. No, lahat po tayo runners. Amen po ba? Hindi tayo mga watchers, hindi po tayo mga cheerers lang. Okay? Or baka mamaya negative pa, tignan mo, hihinto rin yan. Okay? Tignan mo, ayaw din yan. Baka ganun pa. Hindi po ganun ang ganap po natin. Lahat po tayo dito mga runners. Amen po ba? Pakisabi mo sa katabi mo, you are a runner. Okay? Lahat po tayo dito tatakbo. Amen po ba? Hindi po bara konsehal or kapitan ngayong darating na eleksyon. Pero tatakbo po tayo. Mamaya po sabihin ko po kung ano yung race na tinutukoy po dito, no, sa ating pananampalataya. Okay? So, hindi lang po tayo cheerers. This race is not who is the fastest, but who never quit. Okay? Kasi hindi po itong race po na ito, hindi naman po ito pabilisan. Huwag po kayong mag-alala.
Okay? It's not the typical na nakikita natin na nag-uunahan po sila kung sinong magiging champion. Okay? Pero yung race po natin, hindi po patulinan, pero kung sino lang po yung makakatapos. Ito po yung mga hindi nagkukwit. Okay? Sabi doon, di ba? We too should run the race that is before us. Nasa harapan na kasi natin yun eh. And never quit. Okay? Kaya hindi po tayo dapat nagkukwit. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang magkukwit. Huwag kang mag-give up. Okay? So, yun po kasi yung pinag-uusapan. Hindi naman kung sino yung pinakamatulin. Ay, bakit si ano? Wow, grabe, ang tindi ng pananampalataya niya. Andun na sa rurok, naka-12 na siya. Or ang dami niyang ministries na ginagawa. Ang dami niyang ano. Hindi po naman po yun pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan natin dito, hindi po tayo give up. Kasi ang growth naman is gradual. Hindi naman yan in an instant, malago ka na kagad sa iyong pananampalataya. Okay? Pero growth yan. Nakakaranas ka man minsan ng discouragement, pero again, huwag kang hihinto. Huwag kang magkukwit. Kasi yun po yung malinaw na paalala sa atin. Now, ano po ba yung race na pinag-uusapan natin? Kasi kanina ko po mini-mention. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verses 7 to 8. Sabi po dyan, pwedeng pakilagay rin po, hindi ko na ilagay. 2 Timothy 4, 7 to 8. Ganito po ang sinasabi. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Now there is store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will reward to me on that day. And not only to me, but also to have longed for this appearing. That race is the persevering obedience of Christ. So malinaw na sinasabi po sa atin dyan, na yung race na tinutukoy dyan ay yung ating pong persevering obedience of faith sa ating Panginoon. Okay? Sabi ni Paul, no, I have fought the good fight of faith and I finished the race. I have kept the faith. Di ba? Ibig sabihin na kahit ano mga discouragement sa buhay niya, yung pananampalataya niya, tinutuloy niya pa rin. Ibig sabihin, andun pa rin yung persevering obedience of faith. Sumusunod ka dahil sa pananampalataya. Okay? Baka sa atin dito, motivation na lang natin kaya tayo sumusunod kasi ginagawa na nakakarami. Nape-pressure ako. Si pastor kasi panay ang parinig. That should not be the motivation. The motivation is out of what? Faith. Persevering faith. Okay? So, iyan po yung dapat sa atin. Ano? Iyan po yung dapat nagiging drive po ng bawat isa po sa atin. Yung persevering obedience natin sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? So, kaya nga sabi ni Paul dito, no, I have fought the good fight of faith. Di ba? At yung faith na yon na natili sa akin yon. Alam nyo, marami pong magdi-destroy ng pananampalataya po natin. Maraming happening sa buhay po natin that will destroy our faith. Kasi iyan yung trabaho ni Satan. Okay? Ido-double time ka niya, i-overtime ka pa niyan, okay? Just to destroy your faith. Pero meron, sabi diyan, merong laban kasi. Merong race kasi. Kaya nga dapat yung atmosphere mo, atmosphere of race. Di ba? Merong labanan na nangyayari. Merong takbuhan na nangyayari. Hindi ito tulugan, okay? Hindi ito pahabaan ng tulog. Okay? At sabi sa atin doon, never quit. Okay? Minsan kasi inisip natin, hindi, mananampalataya naman ako. Okay, mananampalataya na ako forever. Pero, kailangan mo yang ilaban. Kasi, sinabi po sa atin sa Bible sa Hebrews, at never quit. Kasi po pwede mong i-quit eh. Kaya sasabihin mo, tsaka na lang, pag matanda na lang siguro ako, tsaka na lang ako susunod sa Diyos. Okay? Diba? Nung tumanggap ka at the age of 18, okay, nag-quit ka at the age of, sabihin natin, 25. Then bumalik loob ka nung senior citizen ka na 60. Di ba? Sasabihin mo, sayang yung
mga panahon na nag-quit ka sa Panginoon. Sayang yung experiences mo, yung growth mo, okay, na dapat nakuha mo with those years. Okay? Alam nyo, sa Panginoon, wala pong sayang yan, no? I mean, lahat ng pains natin, lahat ng experiences natin, ginagamit ng Lord yan para po sa ating ikalalago, para po sa ating pagpapatibay ng relasyon sa ating Panginoon. So continue your obedience to God no matter what it costs. Okay? Ituloy-tuloy lang po natin yung pagsunod po natin sa Panginoon. At hindi po nung sinabi po diyon yung reward. Okay, sino po sa atin dito gusto reward? Lahat naman po, gusto po natin yun. Kaya nga sinabi rin sa Bible, kasi alam niya mga tao, they like rewards. Di ba? Pag nakuha ka ng credit card, meron kang rewards. Di ba? May mga points yan eh. Okay, so, sabi dito, now there is store for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also all who have longed for His appearing. Sabihin, lahat po ng mga nagtiyaga, lahat po na nanatili sa kanilang pananampalataya will have this crown of righteousness. Di ba? More than anything else na po pwede mong mapossess dito sa sanlibutan. Crown of righteousness. Okay? Iba pa po ito sa salvation. Meron ka pang crown na naghihintay sa'yo. Okay? Siguro mga babae, pinangarap, siguro sa inyong isipan, gusto mo rin magkaroon ng crown ng mga Miss Universe, mga ganyan, no? Okay? Mga Miss Earth, okay? Mga beauty pageant, di ba? Okay? Pero this crown, hindi po ito nilagay lang ng tao. But ito po, ang crown po na ito, ang magbibigay sa atin, walang iba kundi yung Panginoon. So, gaano po kaganda itong crown of righteousness po na ito. Amen po ba mga kapatid? So, itong award po na ito, ipinangako sa mga taong naghihintay sa Panginoon at hindi nagkukwit. Okay? So, that's number 1. Number 2, what to remove from our lives. Okay? Una, sinabi ko po sa inyo, what race should we run? And number 2, what to remove from our lives. Meron po tayong dapat alisin sa ating buhay bilang parte ng pagtingin po natin sa ating Panginoon. Sabi po doon sa may verse 1 sa third part niya, we should remove from our lives anything that would slow us down and the sin that so often makes us fall. Anything, okay? Anything mga kapatid, na nag-slow us down sa ating pong race or sa ating obedience sa Panginoon, yan po yung pinaaalis po sa atin. Ano ba yung nagkukos, naghihinder sa atin para ma-slow us down sa pagsunod sa Panginoon? Hindi kasalanan to, no? Kasi separate Sabi doon, and the sin that so often makes us fall. Ibig sabihin, merong mga tinatawag nating unnecessary things na ginagawa tayo. Hindi siya kasalanan. Pero that will replace our obedience sa Panginoon. That slows our obedience sa ating Panginoon. Okay? And that is called distractions. Okay? May mga distractions po tayo na nakikita in our race na dapat hindi na po natin ginagawa kasi napapabagal po tayo niyan. Nakukuha po ba natin? So in distraction, ang ibig sabihin niyan, thing that prevents someone from giving full attention to something else. Okay? Dahil na-distract ka, nawala na yung focus mo, yung attention mo doon sa race. Doon sa obedience natin sa ating Panginoon. Okay? At yun po yung sinasabi sa atin, we have to remove. Okay? Minsan, gusto mong magsimba, pero dahil marami kang labahin, naglaba ka na muna. Ang paglalaba ba masama? Hindi. Pero distraction, kasi nire-replace mo Ang gawin mo, maglaba ka Saturday night. Kung may pasok ka ng buong araw, maglaba ka ng Friday night, ganun po yung po natin. Hindi naman po masama yun. Minsan, ang ginagawa nating excuse.
Amen po ba? So, again, we have to remove. No? Meron, minsan, pinupuno naman natin na sobrang dami ng kaabalahan yung sarili natin to the point of not obeying Christ. Okay? Sumobra po tayo sa sidelines. Ako po may sideline din naman po ako pero I try to manage, I still obey the Lord doon sa commitment ko sa Kanya. Okay? Minsan pinuno natin yung sidelines to the point wala ka ng time para sumunod sa Panginoon. Gawin yung commitment mo sa Kanya, yung responsibility mo as Christian. Okay? That's called distractions. Ayun po tinutukoy na nag-slow us down. Okay? Hindi siya kasalanan, pero again, nadidistract tayo. And tandaan po natin, distractions may lead us to distractions. Tama ba? Yung isa traction may lead us to destruction. Ibig sabihin po, pwede tayong wasakin yan. Bakit? Nawala ka na sa kawan eh. Na off-road ka na eh. Nawala ka na doon sa run eh. So po pwede ka nang sakmalin ng kaaway. Tama ba? Kaya kapag nadidistract ka, again, think about Jesus. Ano yung sinasabi sa'yo ng Panginoon? Okay? So, wag mo masyadong punuin yung sarili mo na marami kaabalahan na hindi ka na nagkakaroon ng panahon sa ating Panginoon. Okay? Actually, pag nanonood ako ng Reels, marami mga offer na mga part-time job, di ba? Nagtrabaho ka na from 8 to 5 p.m., gusto pa pagtrabahuin ka 7 to 10 p.m. or to 12 p.m. Midnight na, no? Ibig sabihin, AM na po. Grabe, di ba? Pero kasi gusto mo, ano po nangyayari ngayon? Pag minimum wager ka, hindi na kasya sa'yo. Tama ba? Hindi na kasya talaga. Yung kinikita mo, lalo kung pamilyado ka. So, ang gagawin mo, maghahanap ka pa ng ibang pagkakitaan that will occupy your time. At ganun po talaga ginagawa sa atin ng kahawi po natin ni Satan. Kaya kapag di po kayo aware, we will be trapped. Alam niyo yung mga Israelites, nung napansin ng mga Egyptians na, wow, nagiging powerful na itong mga Israelites kasi dumadami sila. Ang ginawa po nila, tambakan natin ng trabaho. Pero grabe pa rin po yung mga Israelites. Tinambakan ng trabaho pero dumadami pa rin po sila. Sana po ganun tayo. No? Kahit na, okay, may mga pagkakataon na hindi natin mapigilan na tayo po ay natatambakan ng trabaho but still, we have to choose to obey the Lord. Piliin natin. At kung kaya mong i-minimize talaga yung mga unnecessary things na hindi mo na po pwede namang hindi mo gawin, wag mo nang gawin. Okay? Kasi na-occupy tayo masyado. So again, yun po yung tinatawag nating distractions. Pakisabi mo sa katabi mo, wag kang pa-distract. Okay? So distraction may lead us to distractions. So, be watchful po doon sa bagay po na yun. Kasi yun po yung karaniwan hindi napapansin ng mga Kristyano. Ang napapansin lang is yung pangalawa, yung kasalanan. Okay? So ito pa po yung pinapa-remove sa atin. Ano? And the sin that often make us fall. Okay? So, ibig sabihin, ito yung kasalanan na alam po naman talaga natin, ito yung magpapabagsak sa atin. And ito po, tanong ko po sa inyo, no, what sin affects your obedience to God? Ano yung kasalanan na naaapektuhan talaga yung pagsunod mo sa Panginoon? Okay? At yun po yung sabi ng Panginoon, remove. Tanggalin na po natin. We have the power to remove those sins sa buhay po natin. Okay? It can be pride, it can be bitterness, laziness, impatience. Ano man po yung kasalanan po na yan, pinapatanggal po sa atin ng Panginoon. Kasi iyan po yung magpapahinto sa atin sa ating pong takbuhin. Okay? Iyan po yung magpapahinto po sa atin sa ating pong karera. Kuha po ba natin maging watchful po tayo doon sa mga kasalanan po na yon. Kasi minsan, ito yung nakakalungkot, no? Pagka ikaw nagiging successful na tayo sa buhay, tinutubuan na tayo ng pride, tinutubuan tayo ng self-reliance. Okay? Kasi parang di ko na kailangan si Lord, no? Alam niyo yun? Because of the success that you are achieving or getting. Pero again, yung kasalanan po na yon, sabi sa atin, remove. Pakisabi nga, remove.
Okay? At yan po yung ang kagandahan naman po, dahil inuutos po sa atin na remove from our lives, ibig sabihin we have the capacity, we have the ability, we have the power to remove those sins sa buhay po natin. By the blood of Jesus, we have that power. Kaya ako inisip mo, hindi ko kasi matanggal tong kayabangan ko na to, tong pride na to, tong katamaran na to, tong kawalan ko ng self-control, okay? Meron po tayong kapangyarihan tanggalin yon sa pamamagitan po na binigay po sa atin ng Panginoon, ang kapangyarihan. And we have to use that power. Okay? Kaya inutos sa atin sa Bible na remove. Ibig sabihin, we have the ability, we have the power to remove those sins. Kaya kung iniisip mo, hindi mo na kayang tanggalin yan, katamaran na yan. Sinilang kang tamad, mamamatay kang tamad. Hindi po totoo yun. Okay, that's the lies na nilalagay po sa isipan natin. Okay? Minsan iniisip natin, hindi ko na kayang tanggalin tong kasalanan na to, tong pride na ito, tong bitterness na ito, tong pagiging chismosa na ito, hindi ko na kayang tanggalin. Ang totoo, kayang-kaya mo sa pamamagitan ng Panginoon. Okay? Pilit lang tayong niloloko ng ating kaaway na hindi mo kaya. Tama ba? Kasi nung pinatawad ka na ng Panginoon, okay, ibig sabihin, yung kasalanan na yon kinalimutan na ng Diyos, kasama na naipako doon sa krus ng Calvary. Pero ang problema, dahil sa tagal mo nang pinaniniwalaan na yung kasalanan na yon, ibig sabihin, matagal mo na siyang kasama, pinaniniwalaan mo na ikaw na yon, naging identity mo na. Kaya nung tumanggap ka sa Panginoon, akala mo, ganun ka pa rin. Pero again, sinasabi sa atin ng Panginoon na yung kasalanan natin, pinatawad na ng Panginoon at lahat ng yon, meron na tayong kakayanan para alisin sa ating pong buhay. So again, pwede po natin siyang i-remove sa buhay po natin. We have the control sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. And last question, number 3, why must we fix our eyes on Jesus? Bakit po ba natin kailangan i-fix yung ating mga mata sa ating Panginoon? Sabi sa verse 2, we must never stop looking to Jesus. He is the leader of our faith. He is the one who makes our faith complete. Okay? So, bakit? No? Kasi nga, ito po yung sinasabi natin kanina, balikan natin, palagi po ang tinitingnan na lang natin yung sarili natin. But when we fix our eyes on Jesus, which is the author and the pioneer of our faith, okay? Doon po tayo makakaalis doon sa tinatawag po nating selfishness. Okay? Sa pagiging makasarili po natin. Maraming pagkakataon, di ba? Lagi lang natin iniisip na yung sarili natin, ano yung mga gusto natin, ano yung nararamdaman natin, okay? What we think, di ba? Pero hindi kung ano yung gusto ng Diyos. Pero this time, okay, the Bible tells us to fix our eyes on Jesus. Ilagay po natin, ilagak po natin yung ating mga mata sa ating Panginoon. And by doing this, no, it will give us the focus doon po sa pagtakbo po natin sa race of obedience sa ating Panginoon. Okay? Kasi kapag sa sarili mo lang ikaw nakatingin, okay, hindi ka nakatingin sa Panginoon, mag-stop ka talaga eh. Okay? Nasubukan na po ba natin tumakbo na nakatingin sa sarili? Hindi, no? May hawak kang salamin. Hindi. Dapat nakatingin ka doon sa goal. Nakatingin ka sa Panginoon. Okay? So kaya nga kung tatakbo po tayo, sa Panginoon po tayo dapat nakatingin. Okay? Bakit po? Sabi po sa atin dyan, He is the leader of our faith. Okay? He is the one who makes our faith complete. Kasi kapag ka sa sarili mo lang, ikaw nakatingin, walang pananampalataya na lalago sa'yo. Bagkus mamamatay pa. Kasi siya yung leader, siya yung nagdadala sa atin. Okay? Sa ating pananampalataya, sa ating paglago. Ano pa po yung sinabi dyan sa may verse 2? He suffered death on a cross. Okay? But He accepted the shame of the cross as if it were nothing because of the joy He would see waiting for Him. Grabe, ano? Diba?
tindi ng pinagdaanan ng Panginoon, He suffered death on a cross. Namatay po siya doon sa cross. At yung kamatayan po niya, hindi po masayang kamatayan. Hindi po masarap na kamatayan, I mean. Okay? Hindi po ito, tawag doon? Doon sa, yung naging death penalty natin dati. Yung ini-injectionan lang. Ha? Lethal injection, 'di ba? Yung hindi mararamdaman, tapos para ka lang nakatulog, ganun lang daw yung effect. Pero yung kamatayan ng Diyos dito hindi po ganun. Dahan-dahan, ramdam na ramdam mo yung sakit. At yun po yung ginawa ng Panginoon para po sa atin. Okay? Sabi diyan, He accepted the shame of the cross. Okay? Grabing kahihiyan yung inabot, insulto na inabot ng ating Panginoon doon sa cross. Alam niyo yung cross, yun po ay pagpapakita na siya ay pinarusahan dahil sa kasalanan. Death penalty nila yun. Di ba pag dito, dati sa atin mayroong bitay, di ba? Silya electrica, yan. Okay, lethal injection. Yun po yung pagpapakita na matindi yung kasalanang nagawa mo. Tama po ba? Okay? So, ibig sabihin, nasa degree ka ng pagkakasala na pinakamatinding kasalanan na gawa mo, kaya hinatulang ka ng kamatayan. Ganun po, si Jesucristo, pinasan niya para sa atin. Hinatulan siya ng kamatayan dahil pinakamatinding kasalanan ginawa niya. Actually, hindi po siya yung gumawa, sinalo lang niya para sa atin. Okay? At yung shame po na yon, kinuha po niya. Yung kahihiyan po na yon, kinuha po yon ng ating Panginoon dahil alam niya na merong kaligayahang naghihintay sa Kanya. Alam niyo po yung kaligayahan na yon? Kaligayahan na merong mga kaluluwa na maliligtas. Kaligayahan na may mga taong maniniwala sa Kanya at maliligtas. At yun po yung kaligayahan ng Panginoon. So kung titignan po natin, bakit kailangan natin i-fix yung ating mga mata sa ating Panginoon? Ganun yung ginawa ng Diyos para sa atin. At para tayo maging selfish, tingnan natin yung Panginoon, hindi po siya naging selfish. Okay? Siya mananatiling Diyos kahit wala po tayo. Hindi po nakasalalay yung pagiging Diyos niya dahil po sa atin. Okay? He is the Alpha and Omega. Sabihin, siya yung simula at siya yung wakas. Ibig sabihin, kahit wala tayo dun sa langit, Diyos pa rin po siya. Okay? Ibig sabihin, kahit ikaw hindi ka sumampalataya sa Kanya, mananatili siyang Diyos. Ngayon, bakit itong joy na to, ang tindi ng joy po na ito, yung kaligayahan na meron yung Diyos, na kahit kahihiyan inabot niya, kamatayan inabot niya, para lang makita tayo na masaya, para lang makita tayo na mayroong kaligtasan na dinadala sa buhay po natin. Kasi hindi naman po natin kaya iligtas yung sarili natin eh. Okay? Sabi po sa may verse 3, think about Jesus. He patiently endured the angry insults that sinful people were shouting at Him. Think about Him so that you won't get discouraged and stop trying. Isipin po natin yung ating Panginoong Jesus. Fix our eyes on Jesus. Para hindi po tayo ma-discourage, para hindi po tayo mag-stop trying. Bakit? Kasi kung minsan inisip natin, bakit ganito ang hirap-hirap na ng buhay ko? Bakit ganito? Parang hirap sumunod sa Diyos. Tignan mo yung pagsunod na ginawa ng Diyos for us to have eternity, for us to have salvation. Okay? Kasi kapag tiningnan mo yung ginawa ng Diyos, hindi mo pwede i-compare yung paghihirap na pinagdadaanan mo ngayon dahil sa pagsunod mo sa Kanya. Amen po ba? Pagpunta mo dito, mamaya, yung mga SOL students, di ba? Pag gusto mo, it's very tempting. Pupunta ka uwi ka ng bahay, matutulog, babalik na naman ako sa church para matrain na naman ako maging isang leader. Di ba? Kasi naisip mo, parang ang hirap. Pero sabi, think about Jesus. Tingnan mo yung pagdurusa niya, yung suffering niya, even to the point of death. Okay? Hindi ka naman siguro umabot sa halos ikamatay mo na yung pagsunod mo sa Diyos. Wala pa naman siguro sa ating ganon.
Okay? Wala naman tayo sa ibang bansa na talagang sa mga hindi po Christian country, sa mga Muslim country, okay? Makikita natin, pine-persecute sila and even to death, pinapatay po sila because sumusunod sila sa Panginoon. Wala po tayo sa ganong sitwasyon. Pero tayo na nasa malayang bansa na magpupuri sa ating Panginoon, hindi pa po natin magawa sumunod sa Kanya. Okay? Again, very powerful sa bawat isa po sa atin if we fix our eyes on Jesus. Think about His sacrifices. Think about the things He did for us. Kasi iyon yung mag-encourage sa atin, iyon yung magpupush sa atin to never quit, to never give up, to do not stop trying. Okay? Kasi nga alam mo, mas grabe yung ginagawa ng Panginoon para lang magkaroon ako ng kaligtasan. Okay? Again mga kapatid, let's think about Jesus. Hindi po puro sarili lang natin. Minsan iniisip natin din, unawa naman ako ni Lord eh. Okay? Hindi, alam naman ni Lord yung sitwasyon ko. Pero, ang tanong, tayo po ba nauunawaan po natin kung ano yung gusto ng Diyos? Hindi yung, lagi lang natin gustong ipaunawa sa Diyos, yung gusto natin. Pero yung gusto ba ng Diyos, inuunawa po ba natin? Okay? Sana po, tayo bilang mga habang tumatagal po tayo sa ating pong pagiging Kristiyano, there is what we call persevering obedience of faith in Christ. Talagang merong opposition sa pananampalataya mo. Meron talagang hahadlang, meron talagang maghihinder dyan, magdidistract sa iyong pagsunod sa Panginoon. Okay? Pero again, you have to ask the Holy Spirit because the Holy Spirit is in you and able to teach us all things that we need. Teach us all things so that we can obey the Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Okay? Yes, nasa sa atin po yung Holy Spirit. Nasa inyo po yon. Nasa sa atin yun bilang mga isinilang na maguli. If you are a born-again believer, the Holy Spirit is in you. Pero ang question na lang, nabubuhay po ba tayo sa banal na Espiritu? Do we walk with the Spirit? Okay? Sana po, no? Isipin po natin yung ating Panginoong Jesus. Ano ba yung gusto niya? Ano ba yung sinasabi niya sa akin? And ask those questions. Yung 3 questions po na yun na sinagot po natin na talagang magta-transform po ng buhay ng bawat isa. And I hope po, makuha po natin kung ano yung damdamin ng Diyos, yung puso ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung gusto ng Diyos na ipagawa sa atin. Hindi yung kung ano lang yung gusto nating ipagawa sa Diyos. Hindi yung kung ano lang yung gustong hilingin natin sa Diyos. Okay? Hindi yung submit lang tayo ng pangarap natin sa Diyos. Tingnan natin ano yung pangarap ng Diyos sa atin. Okay? At yung Holy Spirit na nasa sa atin, siya yung magdadirect sa atin doon sa takbuhin ng ating buhay. And I hope po, ang bawat isa po sa atin ay talagang maunawaan po natin ito na sa ganun lahat po tayo ay maging runners ng ating Panginoon. Not just watchers, not just cheerers, okay? But because lahat po tayo ay mga runners. Tayo po lahat ay manalangin. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, once again, thank you so much for your word, Lord. Truly, Lord, we are runners. Lord, hindi po kami mga watchers lang, mas lalong hindi po kami distractors dito sa church po na binigay mo, na pinagkatiwala niyo po sa amin, na kinabibilangan po namin. But lahat po kami dito ay mananakbo at lahat po kami, anumang po mga pipigil po sa amin, sa aming obedience sa iyo, right this moment, Lord, lahat po kami, we will fix our eyes on you, O Lord, because we believe you are the perfecter, you are the author, you are the pioneer of our faith, and you make our faith complete, Lord. And naniniwala po kami sa pamamagitan nito, lahat po nang ilalagay po sa amin ng kaaway sa aming harapan, hindi po kami mapipigil nito, hindi po kami paaawat nito, bagkus lalo po kaming may encourage, lalo po kaming magsusumikap sa pagsunod sa iyo. Once again, Lord, maraming salamat at lahat na ito ay aming binabalik na papuri sa iyo sa tanging pangalan ni Jesus.